talagang masasabi nating proud Pinoy. 3 games po ang i-analyze natin. Unahin natin ang naging last round fight ng ating International Master Mark J. Bacojo sa katatapos lang po na Russia Chess Crown na ang kalaban niya ay Russian din. Nako, crucial last round ito. Pag nanalo, champion. Pag tabla, maganda pa rin. Pero aalamin natin ano ba talaga ang nakuha niya sa torneyong ito. At susunod natin, lipad tayo sa Manny Pacquiao International Open na kung saan ang mga pambato nating International Masters ng Bulaga tinalo ang mga Grandmaster na dumayo sa atin. Talagang bagamat tayo underdog sa title, sa rating, world class, sumasabay. Pero bago yan mga kamatyas, bago natin simulan, iwanan ko muna kayo ng palaisipan. Hatid sa atin ng Internet Chess Club, dedicated po kay John Timan na pumanaw sa edad na 74. Ang legend po, the best of the West, black to play and win. Ano kaya sa palagay nyo ang napakagandang ginawa ni John Timan dito? At talagang swabing-swabe, planchadong-planchado ang pagkapanalo. It's black to play po. Lapag nyo lang sa comment section below ang inyong mga kasagutan. At ang link po ng puzzle na ito nasa description. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club account, free lang po ang paggawa. Downloadable sa Play Store at sa App Store. Mag-download na po kayo mga kamatyas. Alright, unahin po natin ang last round fight ni MJ. Kalaban niya ay si Faizrak Manob. Ayan, matindi ito. Tinirahan ni MJ ng D4. Knight F6 naman si Faizrak. Nag-Knight F3. D5 at tinira ang London. Paborito raw ng Pinoy. London opening, nag C5, yan po talaga ang ginagawa no para ma-pressure kagad ang D4, E3, Knight C6, Knight BD2 at nag-develop ng bishop bago tumira ng E6, nag C3, nag E6 dahil ang black po ang huling tumira sa makatuwid bagay, siya ang nag-offer ng draw dito. Last round very crucial no. Medyo kumbaga sa ano parang nabalahibuhan na rin At tinanggap naman po ng ating kababayang si MJ. Ayan. Not bad mga kamatyas, not bad. Bakit? Naka-GM norm na Napakahirap mag-GM norm. Nakita nyo po yung pinagdaanan ni MJ bago mag-GM norm. Ganun makuha ang isang GM norm pa lang Ang dami mong tatalunin, consistent, napakaganda. O ayan. GM norm na siya at nag-second place po siya. Napakaganda po ng performance niya. Second place at malaki ang nakuha niyang premyo. Dapat nga po, naku, yung mga ganyang player, sinasalubong dapat sa airport yan Kamayan kagad ng sino bang otoridad dyan. Kamayan, tapos bigyan ng incentive. Napakahirap naman ang ginawa niya. Second place siya mga kamatyas. Dapat very proud na tayo dyan. Ang daming players ang naglaro. Bago natin na simulan yung sa Manny Pacquiao Cup, atin munang tingnan yung standing mga kamatyas para makita po natin. Standing muna tayo na nangyari sa ito po yung mga resulta. Isa-isahin po natin mga kamatyas bago natin i-analyze yung sa Manny Pacquiao Cup. Okay, sa last round nagkatalunan yung dalawa sabi nila, nabasa ko sa komento mga kamatyas, sa comment sa mga natin sa last video natin. Coach, yung board 1 parehong Russian, baka magbigayan yan. Wala na tayo doon. Sila naglaban sa last round Parehong Russian nga. At di hamak na mas mataas ang rating ni Saidipov. Saka para sa akin po, laban ito. Kasi mas mababa nga rating ni Savchenko Kung tutuusin, dapat ang magbigay dyan si Savchenko. Bakit nanalo yung Savchenko? 24-45 lang rating. Pareho lang naman ng points. Para sa akin po, very crucial laban ng last round. Para sa akin, deserve ni Savchenko ang pagka-champion. At ayan nga po tabla si MJ Bacojo at si Nuri Alikay natalo last round sa FM ng Russia. Okay lang, ganun talaga, pagod na rin. Board number 28 ay M. Concho nanalo. At board number 29 magkasunuran. National Master Vince Medina nanalo po sa FIDE Master ng Russia din. At baba pa tayo, Philippine Flag, ayun. Board number 62, ACM Narzabal, nanalo po, At sa FIDE Master nanalo. Ayun. Dito po nagtaka ako sa last round ni Biyaherong chess coach, FIDE Master Daniel Causo. Ano kaya yun? Kasi not paired na siya Not paired Pag kinilik nyo po, ayan not paired na baka hindi na naglaro ng last round, round number 10. Parang hindi na naglaro Sayang
Kung ganun man, kung hindi na naglaro, sayang. Kasi wala na po siyang nakalagay sa round 10 sa babae o not paired nakalagay. Pagka ganyan kasi usually nagwi-withdraw. Hindi ko alam mga kamatyas ano. Pero ayun, pinakita ko lang po sa inyo mga kamatyas kung bakit 4.5 points si ano. Hindi nilaro yung last round. Walang record eh. Okay, so sa final standing po after round number 10, ito po ayun, nag-champion si Savchenko at tied for second place pala. Pero ang sabi nila second place si MJ. Tiebreak, halos pareho lang eh. So tied for second pala, second place. Okay, diretso na po tayo ngayon sa kaganapang nangyari. Analyze tayo ng laban sa Manny Pacquiao Cup. Ang nakaharap po ng ating kababayang si IMR ka ay ang Grandmaster ng India na si Inian PA. Naku, madalas mag-champion sa abroad yan. Pero tingnan natin, nag-D4, D5 si Gian, nag-C4, kinapture po ang C4. Ang tawag dyan ay Queen's Gambit accepted. Nag-Knight F3, Knight F6, develop lang. Nag-E3, ayan, para babawiin na po yung pawn sa C4. At dito nag-E6 lang, pinapabawi na po talaga yan mga kamatyas. Ano? Kasi po, kaunting kaalaman lang sa opening na ito, kapag nag-B5 po kasi binabasag lang kasi yan, mag-A4 lang. Baliwala po yan, hahabulin lang ng hahabulin, ng basag yan, baliwala ang pagdepensa sa C4. Kaya napakagandang idea rin po yung pag nag-E6, pabalik na lang yung pawn C4 na yan, at least makadevelop ng maayos ang black. Yan, C5, yan talaga, no? Bago pakawalan po ang knight, ay kailangan gamitin muna yung C-pawn para talagang makapagbigay pressure sa gitna. May pambasag kagad. At nag-castling, A6, ayan, para nagbabalak na magbi-B5, tetempo attack sa bishop. Pag umiwas ang bishop, magbi-bishop B7, makakatipid po ng isang tempo ng development or timing. B3 lang, talagang in-invite talaga na mag-B5 si Gian. Pero nag-Knight BD7. Bakit hindi po mag-B5 ang black dito? Kaunting kaalaman lang din po uli. Pag nag-B5 kasi, mag-B-Bishop E2 yan. Talagang ini-invite ng white na ang diskarte dito, halimbawa, mag-Bishop B7, babasagin lang po yan. Pwedeng tirahan ng A4 eh. Kumbaga, dahil committed na ang B5, gustong basagin ng white, mag-A4 yan. Kapag naman nag-B4, mabubutas ang C4 square, madali na pong malagyan ng knight yan. Buka na yung C4 Yan po ang mga diskarte dyan. Kumbaga, babasagin lang din kapag nag-B5. Kaya dito, alam ng ating kababayan, nag-Knight BD7 lang. Timing lang yung pag-B5. Later na. Bishop B2, talagang hinahayaan Bishop E7. Ibig sabihin, ganun po kalalim ang understanding ni Gian dito sa opening na to. Hindi siya napupukaw na mag-B5 kagad. Nag-Queen E2, develop, nag-B6 lang. 'Di ba? Parang ang sarap mag-B5 pero may drawback yun Kaya gusto niya mag-B6 na lang para magsisimpleng Bishop B7 lang. At nawala po sa talaan ng aklat. Bakit? Novelty. Dahil ang itinira noong taong last year lang, 2025, March and April, castling lang po. Ayun. At 2024, castling lang ang tinira. 3 beses po naganap sa posisyon na to, iba't ibang taon. Pero kay Gian, B6 novelty, nawala po sa talaan ng aklat. Bagong tira. Nag-rock D1, naglagay po ng tore dito si Inian para pag kinapture po ito, may pressure sa D-file nga naman. Nag-Queen C7, syempre, para makaiwas sa D-file at nag-E4. Ang purpose po ng E4, syempre, kitang-kita, magpupush yan E5, iilangin ang knight sa F6. At ayun, tiniming na po yung B5, pang-atake na sa bishop, umatras, kinapture ang pawn D4 para medyo mabungi-bungi ang sentro dito ng puti, nag-rook C1 muna, binitin muna ang pagbawi sa pawn D4, tumempo muna ng rook C1, atake sa reyna, umilag, queen B8, at nag-knight takes D4. Merong papalundag na knight C6, nakakailang yun Agad naman nilagyan ng bishop. Siyempre, napakalakas ng lulundag Kapag nag-knight, obligadong ibigay na, i-exchange na yung light square bishop. Nag-Knight F3. Medyo kakaiba rin ang diskarte nito ni Inian Bakit kaya hindi naman yung tipong simpleng Knight BD2? Kumbagay parang makadevelop lang.
Kasi itinira uli yung knight. Parang feeling ko may loss of tempong naganap eh. Kasi knight na naman ang ginalaw eh. Nag-knight C5, atake sa bishop, atake sa pawn. Okay? At nag-E5, nag-push na po. Kasi dito kung simpleng iilag lang ang bishop, kasi po sa opening talagang hanggat maaari ay pinoproteksyonan, pinapanatiling buhay ang mga bishops para bishop pair, ano? Pero sa pagkakataong ito, kung aatras po kasi, silipin lang natin sandali, bibigyan naman ng pagkakataong makakuha ng malinis na pawn ang black. One pawn up. Kaya hindi po pwede mga kamatyas. Kaya napilitang mag-E5 dito si Inian. Yun nga lang po, syempre bishop yan eh. Knight takes bishop, queen takes, at saka po nag-knight d5. At dito, sa latag na ito, buhay na buhay ang pagka-bishop pair dito ng ating kababayan. At wala na. Kumbaga sa minor pieces na latag, lamang na tayo. Nag-A4, gustong iritahin ni Inian ang pawn B5, basag, kinaslingan lang po. Ha? Binigay ang pawn sa B5? Bakit? Kinain. Saka nag-knight B D2 ba? Malalim yun ah. Teka muna mga kamatyas, malalim. Hindi ko rin maarok eh. Pag kinapture ito, ayan may nagtanong nga pala, Coach ano yung arok? Ang lalim ah. Kumbaga hindi ko maintindihan. Hindi abot ng aking pangunawa. Yun. Totoo lang, no? Pinakain eh. Kaya napapaisip ako, bakit? Hindi ko maintindihan. Hindi ko pa magets eh. Yun yung malalim na Tagalog na maarok. Hindi maarok. O, queen takes B5. Ayun, magna-knight F4. Ang lalim pala nun. Ayun, no, may pang-atake doon sa knight. May pang-ilang doon. Ayun, naku, kita ka agad. Ano? O, halimbawa, mag-knight BD2. Develop, depensa. Kakainin lang. O, di tapatan ng reyna. O, di obligado, kakainin yung queen, di ba? Tapos, rook F takes B8. Tapos, halimbawa, gets ko na. Knight is F3 and knight E2 check. Ayun. Sapul na. At least gets na natin, ano? O yan, nakita ko na, malalim pala yung laman na yun. Knight F4 pala ang tira doon pag queen takes B5. Kaya dito ay minabuti na lamang ni GM Inian ang knight BD2, develop na lang at ibitin muna. Nakainin ang pawn sa B5, nag-knight F4. Aware talaga si IMR ka sa ganoong diskarte, nag-queen E3. No? O yan, para atakihin yung knight at wala ring knight E2 check, knight D5, bumalik, nag-queen to E2, nag-knight F4, nagparamdam ng pabalik-balik. Ano? Draw? 2590 ka, 2395 lang ako, GM ka, IM ako. Psychological yan sa part ng GM eh. Ayoko! Knight D5, queen E2, teka muna, parang pumayag na nga si GM eh. Tabla, o sige, tabla. Pero nagbago ang isip dito ni IMR ka. Teka muna, nabilib ako dito ah. Ang tapang. Tayo pa, o si IMR ka pa ang mismong umayaw sa tabla. Nagbago isip. Nag-knight E4. Ayan na po, no? Para kontrolin ang D6, ang F6 square. Yan ang mga landingan ng mga tactical blows niyan eh, na kailangan bantayan. Kinain muna ang tore. Bishop takes A1. Nag-rook C8, tinapatan. Queen D2, dinipensahan po ang tore at nag-rook to D8. Ayun, para may panlaban sa reyna doon at dito po nag-bishop D4. By the way po, itong torneyong ito ay face-to-face ha. Ginaganap po sa General Santos City. Ongoing po ngayon. 2 games per day po ang bakbakan doon kaya medyo marami-rami po ang nakakapagod no kasi 2 games per day eh. Bishop D4, pangbara po sa pressure sa D5 papunta sa queen at nag-queen A8. Ayan, para may pressure naman, tumatagos sa knight F3. Grabe, tagus-tagus po ang pressure na yan. At dito nag-rook A1, inistorbo ang reyna at nag-queen C8, nag-H3. Para ma-secure muna ng white na may pasingaw siya sa back rank. At nag-H6, ganun din. Masecure din ni IMR ka na yung G5 square ay hindi basta-basta maa-atake. At nag-rook C1, inatake. Kinulit uli ang queen. Nag-queen A8, rook A1, queen C8, rook C1, tabla.
Ang ating pambato na naman ng umaya, walang tabla, hindi ko mo GM katabla. Ang galing nitong ating future Grandmaster din na si IM Arca. Hopefully, the first to become a Grandmaster sa Mindanao. Wala pang nag-GM sa Mindanao, mga kamatyas. Baka itong si Gian ang nakikita kong mainit talaga sa Mindanao. Nag-Rook C2, Queen A8, Rook A2, Queen B8, Rook A1, at dito po mga kamatyas, nag-Knight C7. Okay. So dito po pag Knight C7, lumalabas clear advantage dito ang black. Pero ang nakakalungkot lang po nito ay hanggang dito na lamang ang chess notation. Bakit kaya? Pero nakalagay, ganun pa man, hanggang dito lang ang PGN moves, panalo si IM Arca. Yun ang importante mga kamatyas. No, hindi nga lang natin nakita ng kakumpletuhan bakit nanalo. So may atake doon, ayan. Sa continuation po, halimbawa kung mag Queen E3 dito para ilag lang, hanggang dyan na lang ang chess notation eh. Kulang pala eh. O marami kasi nag-request ito, coach, pa-analyze naman ang game ni Arca sa Indian GM. Ayun, magda-knight B5. Okay, pero lamang talaga ang black dito mga kamatyas. Ganun pa man, so siguro di na natin na ano, no? Marami pong nangyari dito, panalo po si IM Arca. Upset, big upset. Upset alert, ika nga. Yan. Mamaya tingnan po natin yung standing after na ma-analyze natin ang isa pang laro ng ating IM, kababayan. Ito kompleto na po ang kitang-kita natin kung paano nangyari sa ating isusunod na i-analyze. Ang nakaharap ng ating International Master Kim Steven Yap ng Cebu City ay si Grandmaster Timur Gariev, ang may world record na pinakamaraming na simul, blindfold di umano. Nakatakip ang mata pero siya may pinakamaraming na simul na paano kaya yun ano? Ako hanggang 3, hanggang 5 lang na boards pero siya grabe ang dami eh. Search nyo na lang po. Napakarami niyang na blindfold. Simultaneous yun Tapos parang tinalo niya pang lahat. Grabe namang utak yan. Pero syempre ang kalaban niya ay Pinoy Pride IM natin. Nag-E4 si Kim. Nag-E5. By the way po, si Kim po ay aking kabatch yan. Kasabayan ko yan. Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5. Gyoko Piano, nag-C3. Very natural, mag-D4. Knight F6, inatake ang pawn sa E4. At nag-D4. Binasag na po sa gitna. Kinain at nag-push E5. Yan, medyo aggressive ang in-apply dito ng ating kababayan. Nag-D5. Okay, kung counter attack sa Bishop. At yan naman talaga ang theory niyan. Bumi-Bishop B5 talaga para umiwas. At nag-Bishop E7. Dito po ako nagtaka. Inisip ko, ano kaya to? Mali kaya ang chess notation? Ano kaya nangyari? Bishop E7. At wala po sa option eh. Nawala sa option. Hindi ko alam kung na-touch mo ba itong si GM Gariev dito. Na-touch mo ba? Kitang-kita naman nakatret yung knight Usually po kasi nagda-knight E4 yan eh. Sana wala pong mali sa chess notation sa pagkaka-upload ng PGN. Kasi kung mali, mali. Kasi ito ito ginawa Bishop E7 eh. Sacrifice ng knight. Kinain-kain. Tingnan niyo po ang liwanag naman Knight X D4. Nag-castling. Castling. Knight X D4, capture. Tapos nag-C6. And then Bishop E2. Parang sinadya na magpa one piece down. Queen B6. Ayan humahabol po ng atake sa pawn, Bishop E3. Parang sakto naman yung mga sunod-sunod na tira. Parang nangyari talaga eh. Queen takes B2, Knight D2. At nag-Rook E8. Okay. Palagay nyo, mali ba notation ano? Sakto naman, tumitira naman At sinapatan na po ang depensa ng pawn sa D4. Dito po mga kamatyas, balik ko lang yung Rook E8 What if mag-Bishop takes D4? Kumbaga, yan na lang ang habol talaga ng black na one piece down pero paramihin ang lamang na pawns. Ang mangyayari po mag-Rook B1. Okay? Obligado, Queen C3, only square para mapanatiling nakadikit na dumidepensa sa Bishop. Tapos, yun ang malupay. May Knight E4. Aray ko. Sacrifice. Pag kinain, sabay Bishop takes D4.
Pag nag-Queen A5, tapos Rook B3. Ayun, paiikutin po ang tore, papunta doon sa G3 para makapagbigay ng kombinasyon ng diagonal ng tore para malakas talaga ang atake patungo sa king side. No, may nakikita pa akong Queen A1 dito. Queen A1, yung mga ganun ba. Okay, etc. mga kamatsas. Balik po tayo, no? Pero dito, nag-Rook E8 si GM at nag-Knight F3. Okay? Nag-Bishop to F5, Bishop D3. Tinapatan ng exchange. Bishop E4, Rook B1. Ayun, para atake sa queen at may kain doon sa B7. Sumabay ng capture A5. Oh, parang nangyari talaga no? Ano ba nangyari, no? Parang wala namang mali. Parang talagang ginawa talaga. Kasi nagtatalo sa isip ko, ano kaya to mali notation ng pagkaka-upload ng PGN? Parang nangyari naman Tingnan nyo, walang mali sunod-sunod 'Di ba? Knight G5, atake doon sa F7. Bishop takes. Tapos nag-Rook E6. Kinapture yung bishop. Kinapture ng pawn. At dito po, Queen B3. Hamon na ng queen to queen. At dito, syempre, may extra piece ang puti. Nag-resign po ang may world record na the most number of simultaneous blindfolded game na si Gariev. Ayun, nag-resign. Kasi wala na kung kain, tinan nyo po, isolated Buti sana kung magkatabi yan na very solid, no? Imagine niyo yung po nasa B5, mga ganun-ganon. Pero wala Rook A1, Rook A3, madali pong mapipitas-pitas ang mga pawns na yan. Weak ang pawn structure ng black sa madaling sabi. Ayun, no? Balik tayo dito mga kamatsas, sa after Bishop B5, nag-Bishop B7 talaga. Sa chess results, tiningnan ko po yung score. Talagang panalo si IM Yap Big upset po ito mga kamatsas, no? Big upset. Ano pang mga games ang gusto nyo ipa-analyze dito sa ongoing Manny Pacquiao Cup? Lapag nyo lang po sa comment section below mga kamatsas. Lapag nyo lang po at titingnan natin, papasadahan po natin mga kamatsas. Okay po, bago natin tignan yung standing dito, muli kino-congrats natin si former Senator Manny Pacquiao, no? Dahil napaka sports lover niya. Bilyar, basketball, musician din yan, nagpapiano din yan, kumakanta. Tapos ngayon naman, chess naman, naglalaro din po ng chess si Manny Pacquiao. Ay grabe. Boss Manny, sana mapanood mo ito. At sana ma-meet kita one day. Di pa kita na-meet Oo, tapos alam ko nilalaro ni Senator Manny yung mga nami-meet niyang chess player makapaglaro tayo. Ayun po, no? Maraming salamat po, Boss Manny, sa oportunidad na ito sa ating sambayan ng chess players, no? Malaking oportunidad po ito sa mga players natin dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong suporta. Kaisa niyo po ang kamatyas sa pagbibigay ng oportunidad sa mga players na especially magkaroon ng Grandmaster dito sa ating bansa. Standing after round number 8, ayun, nangunguna yung Grandmaster ng Sweden. Ayan, at highest pointer so far ng mga Pinoy ay si IM Arca. Dito po, big time ang papremyo, no? $20,000 ang maiuuwi ng magcha-champion. Grabe, laki. Laki ng papremyo ni Boss Manny. At, ayun, sumunod na best performer, pang number 14, si GM, si IM muna, IM Kim Steven Yap. Sumunod po our newest Grandmaster Daniel Quezon, GM Lilo, ayan po ayon sa pagkakasunod-sunod mga kamatsas. Ayan, karamihan syempre, kumbaga sa Russia, maraming Russian players, syempre dito, maraming Pinoy. Abangan po natin, no, sino kaya magcha-champion dito. Pero grabe kalupites ang score ng taga Sweden na ito, no. Siya yata makakauwi O sana masungkit pa ng iba. Lalo na ng Pinoy, no. May chance pa ba si IM Arca? Ito po yung last round pala mga kamatsas, last round pairing. Parang ngayon yata matatapos to wala pang record oo nga, ngayon nga, ongoing na pala ang last round. Ayun, tabla na pala ang top boards. Ayun, nagtabla. At ayun, tabla na ang board number 2. Kasalukuyang lumalaban pa po si IM Arca kontra kay GM Peng Limin. Ayan, ano bang bansa yung nakakross na ganyan? Di ko alam pero pag nanalo, tied for champion siya. No? Pag nanalo, tied for champion. Nako, ang ganda. Sana manalo siya sa GM na si Peng Limin.
Oh, ayan mga kamatsas, no? May mga results na eh. Oh. Abangan po natin ha at sana ma-download kagad ang PGN Games at ma-analyze natin especially ang last round fight na ito. Very crucial, no? Tied for champion si IMR ka, baka siya pa mag-champion pagka mataas ang tiebreak niya. Depende sa mangyayari, no? Maraming salamat po mga kamatsas. Yan pong update natin dito sa Manny Pacquiao International Open at aabangan pa po natin ang mga susunod pang balita rito. Maraming salamat po mga kamatsas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates, God willing.